Mainit na balita. Sino ba yung may polisiya? Sino ba yung mga nag-utos ng mga ganito? Whether it is police or vigilante killings or whatever. So kung walang policing ganyan na tokhang, no, itong war on drugs, ay hindi po mangyayari ito. Ilan ba yung naging collateral damage sa operations nyo? Ilan yung minors? Mr. Chair, I think it would be best to go on the records kasi matagal na po yun, wala po akong ma-recall na kung ilan po, kung meron man po. Again, hanggang sa ngayon, parang wala pa rin kasing ka-remorse ang dating police chief na napakita talaga nito na meron siyang papel. Hindi siya isang small fish dito sa peke at madugong war on drugs. Isa talaga siya sa mga nagpatupad nito kaya dapat lamang na meron ding kaukulang pananagutan sa kanya. Mr. Chair, very quick Sir lang. Chair, may I yield first With to the indulgence of Representative reference, Ullman. very short lang, because it's a sensitive matter regarding our resource persons, Mr. Chair. Okay, please proceed. Yes, And Mr. will this Chair. be taken from the time of Congresswoman Castro or Very quick lang, Mr. Chair. Okay, oo. please. Kasi, Mr. Chair, ito nabalitaan po natin na sa isang phone interview kanina lang, sumagot po si former PNP Chief Bato de la Rosa. Mr. Chair, sabi po niya, and I quote, "Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa muka. Masyado siyang sinungaling, yun lang." End of quote. Gusto ko lang i-point out, Mr. Chair, na dapat hindi po natin i-tolerate yung mga public officials na nag-threaten ng violence sa ating mga resource persons. Lalo na po, papasok na tayo sa point na magtatanong tayo sa kanila. And of course, Mr. Chair, sa mga sasabihin nila, factual naman yon, di natin maiwasan. May matatamaang mga opisyal, past or present. Mr. Chair, hindi din po pwede na yung mga hindi po nagpa-participate dito sa ating deliberations, kahit na binibigyan po sila ng chance at merong overwhelming evidence pointing to their role in systemic violence and other issues tackled here in the Quadcom, di po pwedeng nag-aastang bully sila o astang pikon. So, Mr. Chair, again, we should not tolerate that, and it is our collective task to ensure the safety of our resource persons, lalo na po yung mga pamilya ng mga naging biktima. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat. So, Mr. Chair, can I continue? May I continue, Mr. Chair? Yes, Thank you. Congresswoman. Thank you. Siguro mga few questions lang po kay kay Tatay Baylon. Si Lenin po, no, yung anak ninyo na 13, siya po yung biktima na sinasabi po ng otoridad na collateral damage, etc. or nadamay. So 9 years old lang siya, no? Pero naghahanap buhay na siya para makatulong sa pamilya. Tama po ba, Tatay? Opo. Yes. So sinasabi niyo po na si Lenin ay noong kinukuha niyo po sa morgue yung kanyang bangkay, ay may mga pulis na nagpapirma sa inyo ng death certificate na ang nakalagay sa pagkamatay niya ay bronchopneumonia. Tama po? Doon po sa morgue, Mr. Chairman, pinamili pa po ako noon. Pinamili ako kung ipapa-autopsy ko yung anak kong si Lenin. Okay. Ngayon, sabi ko, hindi ko na pa-autopsy yan. Bakit? Doon pa lang sa punerarya, ang tindi ng bayad. May kontrata ka na, 16,000. Ipa-autopsy pa. Nung panahon ng 2016, alam po namin, doon sa lugar namin, 20,000 pagpapa-autopsy na sinasabi. Yung hindi ko inaasahan, Mr. Chairman, yung anak ka pala, dito mangyayari yung hindi inaasahan ng mga anak kong 12 pa. Okay. Ang bigat po. Okay. So, Tatay, pumirma ba kayo ng waiver na hindi na kayo magpapa-autopsy? Yun ba yun? Yung sinasabi niyo po. Wala pong Pinirmahan kami doon. Maliban po doon sa pwedeng dagdag na
Mr. Chairman. Maliban po dun sa nung bago ilabas yung issue nung death certificate, pinapirma po yung aking anak. Okay. So sa death certificate, nakita niyo po yung cause of death ay bronchopneumonia. Opo. So, sino po yung nagbigay sa inyo ng birth certificate na ang nakalagay ay bronchopneumonia? Yung puninarya po, secretary. Yung punerarya na. Opo. So, sino po yung nagbigay sa kanila ng information na bronchopneumonia yung kinamatay ni Lenin? Yun po yung naging kon po dun sa kung bakit kami napapirma doon sa Weaver eh. Sila na daw po ang bahala. Kung ano man po ilalagay dun sino sa... pong sila? Yung punerarya, Yung tatay? puninarya po. Kung ano po ilalagay dun sa... Ano po yung puneraryang yon? Yung 3 lights po. Po? 3 lights. 3 lights. So, pinapirma kayo na ang kinamatay ni Lenin ay bronchopneumonia. So, tinutulan niyo po ito, di ba, tatay? Tinutulan na po namin after namin Mailibing si Lenin. Kasi hindi po namin maililibing yun. Kung Kundi walang kami pipirma dun sa sa waiver Opo. at saka walang death certificate. Hindi siya maililibing si Lenin. So Opo. after that po, ano po yung nangyari? Hindi po ba nagsampa kayo ng kaso? After nung pangyayaring yun, nagsampa po kami ng kaso. Kanya nga lang po, nahirapan po kami sa pagkuha ng mga ilang supporting documents. Isa po yun sa dagdag na pinasa ng problema namin. So ano po nangyari sa kaso na basura? Yung kaso po, pagkatapos po namin makalap yung mga supporting documents, kasi hindi naman po tatanggapin dun sa husgado yung kung di ka Opo. kumpleto ng dokumento eh. Opo. Ganun po. Kasi sinubukan po namin na i-file yung police report. Opo. Medical report dyan sa Tala. Ano po siya, gunshot. Doon naman po sa police report, andito po sa dala-dala ko po yung mga dokumento. Alleged gunshot din po yung report ng mga pulis. Ngayon, sa bahagi po nung namin na ipagpatuloy na iyan to sa husgado rito sa Caloocan. Ngayon, hiningan po kami na kinakailangan daw na na ipatabloid yung aming hinihingi na dun sa death certificate bago tanggapin yung aming complaint dun sa local register. So sa korte po, ano po yung nangyari doon sa korte? Nakapagpasa naman po kayo ng mga documents, di po ba? Yung mga medico-legal at iba pang mga documents. Opo, Mr. Chairman. So yun po yung parang parang ebidensya. Pero ano po nangyari sa korte? Sa korte po 2 taon. 2 beses po kaming dininay Okay. kulang po yung mga Okay. evidence. Pero hindi po kayo sumuko, tama? Ay, hindi po kami sumuko. Okay, Kahit so na po- nung November 24, 2020, dinala niyo yung petition sa Court of Appeals. So ano po yung naging decision po ng Court of Appeals? Appeal po kami doon sa Court of Appeals. After ng 8 buwan, ni-reverse po yung desisyon ng Caloocan na RTC. Okay. So, ito lilinawin ko lang Tatay Bailon. Yung pong naglagay doon sa death certificate ng bronchopneumonia ay punerarya o police. Isang doktor po ng puninarya na nilalapitan nila. Okay. So, ang in-advise po ay hindi po police ang nag-andon. Alaman po ng pulis yung mangyayari eh. Hindi na po ako masyadong gawa ng nasa panahon po na lito po yung aking Okay. So, Mr. Chair, ito yung kaso na baka mas marami pang ganito.
na bata, 9-year-old, no, na kumbaga collateral damage, na biktima siya ng riding in tandem na hindi naman siya yung target pero nadamay. So may ganito pong pangyayari na kung saan binabago po yung death certificate, yung cause nung pagkamatay. So baka po mas marami pa yung mga nangyayaring ganito na sana ay malaman din natin. Alam niyo po, Mr. Chair, dito sa pag-iimbestiga natin sa Quadcom, dumadami na po yung mga pamilya, mga biktima ng extrajudicial killings. Kanina nga po yung video kanina na pinakita, galing po yon sa mga biktima na nagmisa kanina na pinangunahan po ng mga pari. So kung makikita po natin yung mga ganitong mga pangyayari po, Mr. Chair, talagang nakakalungkot po. At dito nakikita natin, Mr. Chair, sa lahat ng mga pangyayaring ito, kahit doon sa pinakita ng mga video, talagang ang dapat talagang tignan dito ay yung sino ba yung may polisiya, sino ba yung mga nag-utos ng mga ganito, whether it is police or vigilante killings or whatever. So kung walang policing ganyan na tokhang, itong war on drugs, ay hindi po mangyayari ito. Question po kay Attorney Nery po. So ano po yung pwede kayang dito po sa nangyari ito, nakita na natin yung involvement or possible na involvement po noong ni President Duterte. So after all these extrajudicial killings, ano po yung ikakaso sa kanya doon sa korte po? Thank you, Mr. Chair. Ang tanong, ano ang posibleng criminal liability ni President Duterte? Kasi individual cases ito ng pagpatay. Paano mo siya tatahiin? Former President Duterte is criminally liable for crime against humanity. Crime against humanity has two main elements. The first is widespread or systematic attack against civilians. And two, mens rea, or yung sinasabing with knowledge of the attacks. Yung unang data ay widespread or systematic attack. Yung attacks against civilians, Mr. Chair, klaro na yan Maraming witnesses na civilian, bata, na pinapatay, etc. Ang focus ay widespread because only President Duterte can generate or instigate the widespreadness. And may data kami dito, Mr. Chair. Ito nagbabago ang numbers dito kasi initial. But from the PCOO, PDEA, and PNP itself on February 14, 2018, may report sila 13 days after President Duterte came to power in July of 2016, marami na pong nagsabay-sabay na nagpapatayan. Central Luzon, 55 killed in police operations. For 13 days after he sat in Malacanang. Metro Manila, 44 killed. Calabarzon, 17 killed. Ilocos, 6 killed. Soc-Sargen, 5 killed. Bicol, 3 killed. Central Visayas, 2 killed, and so on. Hindi pa bilang dito yung mga vigilante, yung mga unidentified. So, on September 26, 2017, the same report ng PDEA, lumaki na. 2017 pa lang to, report nila as of September 26. Region 1, 188 killed in drug operations. Region 2, 54 killed. Region 3, 619 killed. Region 4A, 364 killed. Region 4B, 5. Region 6, 33. Region 7, 37. Region 8, 61 were killed in Region 8. Region 9, 45. Region 10, 43. Region 11, 71. Region 12, 162. Yung CAR is 40 and the National Capital Region 1,336. Magbabago ang numbers, Mr. Chair, but look at the widespreadness. Kung baga, only a president na ganun ka powerful can instigate this. So, yun po yung unang element widespread or systematic attack against civilians. Pangalawa, knowledge of the attack. Yes, the element of knowledge of the attacks
pwede talagang maging culpable si President Duterte doon because one, he issued public orders to kill drug suspects, even their lawyers, even those human rights defenders na nagrereklamo lang sa drug EJK killings. Meron siyang public statements which say, nagko-commit siya, i-absolve ko kayo, i-amnesty ko kayo, walang mangyayari sa inyo. And these public statements, different from the order, is showing not just toleration, but encouragement of the EJK. And pangatlo, yung complete impunity, lack of any serious investigation or prosecution. Sino po ang pwedeng magkaroon ng ganitong command all over the country na halos walang investigasyon na mangyayari? Who can order a funeraria kung wala itong PNP? Gawin yung bronchopneumonia, klarong-klaro, gunshot wound. Who can order na walang magbibigay ng police blotter o kaya ng kung ano mamang dokumento sa mga biktima? Sino ang magsasabi na patay ang mga CCTV, maliban na lang kung makachamba katulad kay Kian, but normally patay ang CCTV. All this, Mr. Chair, only shows na not only was there a widespread or systematic attack against civilians, but that President Duterte himself had knowledge of the attack, ordered it, tolerated and encouraged it, and made sure na may whitewash na 7 years later, ngayon lang talaga nagkaroon ng ganitong investigasyon. So for all these elements, Mr. Chair, President Duterte is really, for me, a criminally liable for crime against humanity, Mr. Chair. Salamat po. Kindly wrap up, Yes, Congresswoman. thank you, Mr. Chair. Aside from international law, no, yung crime against humanity, meron po siyang liability rin sa ating mga laws of the land. Yes, Mr. Chair, there are laws here na pwede siyang maging liable. I'm not just talking of the murder and homicide. The law here, of course, is Republic Act 9851. Na may crime against humanity and of course many in fact ang batas na yan has command responsibility, so many generals. There are two elements in that crime. Just the culpability, Mr. Chair, hindi ako nagsasabing other than that, no. Command responsibility, if the colonel or if the general or the commanding officer or the president, commander-in-chief, has knowledge knows about the crimes committed by the subordinates and did not do anything to stop it, may liability under command responsibility laws. Treated siya as principal of the crime. So kung ano ang penalty nung gumawa, ganun din sa commanding officer. But more importantly, the second part of the law says that kahit hindi niya alam, but nung nalaman niya na he failed to investigate the crimes committed by his or her subordinates, then that is equivalent to command responsibility, which means reclusion perpetua po yon sa mga commanding officers who are found guilty of command responsibility. Mr. Chair, thank you. Thank you, Mr. Chair. No, that summarizes, no, yung mga pwedeng maikaso, no, doon sa mga perpetrator nitong war on drugs or EJK. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. Before we recognize the next interpellator, may tanong lang ako. Sinong pwedeng magbigay ng statistics kung ilan dun sa namatay yung sinasabing ng laban? Do we have any statistics? Yung sinabing namatay kasi ng laban, iba naman kasi yung binaril lang ng riding in tandem na hindi naman siguro ng laban yun. So meron ba tayong data or statistics kung ilan yung sinabing namatay because ng laban? Attorney Conti. Yes, Mr. Chair. In the presentation earlier, I presented the numbers from the hashtag real numbers. Their public numbers as of May 2022 was 6,252 persons killed in police operations. So it doesn't... Lahat po yan would have been justified under the non-laban narrative. Kaya po So marami the din whole kaming- 6,000 ng laban?
I would say That's so. the presumption. That's a presumption. It would be the PNP who would be in a best position. Unfortunately, they have not kept concrete, accurate records of the killings. It's to their advantage not to count at all, actually. Okay, salamat, Attorney Conti. The next to interpolate is Congresswoman Arlene Brosas. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to direct my questions doon po sa mga victims, Mr. Chair. Particular kay, yung sa Cebu po, no? Particular kay Raquel Lopez, ang nanay ni Rabi Lopez. Mr. Chair, may ilang mga tanong lang ako. Nanay, ano po ang nangyari kay Rabi Lopez? Kwanto natuog man mi ato Your Honor ka nang more mong namataan ba buto-buto to. Natulog po kami noon at yun po yung nagising kami sa mga putok. So, Mr. Chair, I would like to ask, ano po yung trabaho ni Rabi bago yung Technician insidente? to siya, Your Honor. Tapos kailan po nangyari yung insidente na yun? Yung nagising na lang kayo, sabi nyo, sa mga putok? Siguro, mga alas 2, murag alas 2 ba to? Alas 3, murag mga alas 2 to. October 4, 2018. Kadlaon. So, pagkatapos nyo pong marinig yung mga putok, anong nangyari? Dali namin atong kuan, abli sa portahan, nga naog mi niya. Pag gawas na mo sa portahan, pag abli, kuyawa naman mi, kay portahan naman naghalang pulis, ging na naman mi, walang labas. Di, gisarada lang akong balik ang portahan. Nagmadali po kaming buksan ng pinto at bumaba para tingnan. Tapos pag bukas namin, marami ng mga pulis. Tapos sinabi ng mga pulis na walang labas. Kaya sinira nila pagkatapos yung pinto dahil natakot din po sila. Pero nakita niyo po si Rabi. Ano pang itsura ni Rabi? Paglaong na mo, paglaong na mo, buntag na mga alas 5, kanang gipahibaw ko sa akong anak sad nga, nanawag sa akong anak nga kabagwangan nga, muna nga, patay na ko na iyang manoy. Pagbaba po namin ng mga alas 5 ng umaga, pinaalam po sa aking eldest na anak na patay na po ang kanilang kapatid. Mo to nga, pag naog na mo, wala naman liyang akong anak, ang patay lawas niya, gida naman dito sa morgue. Wala naman may kakita ka na apa niya sa suod. Gikuan na to siya, gialsa na lang kuno to siya sa mga pulis, giitsa sa gawas. Sana'y nanindag lugaw sa lamisa, giitsa lang siya. Pagbaba po namin, hindi na namin nakita ang bangkay ni Rabi. Dinala na raw sa morgue ng mga pulis. Inaswat na po nila ito at itinapon lang. Mr. Chair, gusto ko pong malaman kung ano yung nangyari, di ba, after nung namatay. Ano po yung nangyari doon naman sa lamay ni Rabi? Wala to, Your Honor, karang nagpila ko na to, karang mga kaabtan to mga 2 kaadlaw, 3 kaadlaw. May agi to si Ma'am Garma dito sa among atungod. Sa layo-layo pa siya gamay pa doon sa amo, nanaga na mga tao. Kay murag nahadlok ba? Ano pong ginawa ni Garma? Niya na siya, nga nasuko sa gibilaran. Niya, nana siya, bakit isa na patay dito? Marami din sila. Mura to, Your Honor. So, 2 days after po, dumaan si Ma'am Garma. Malayo pa lang po sila sa amin, tumakbo na po ang mga tao dahil natakot. Nagalit po si Ma'am Garma kung bakit isa lang daw ang nilamayan dahil marami daw po sila. Galit siya? Sumisigaw ba siya? Ninana lang siya, nistorya lang siya pag-agi. So ano po yung naramdaman ninyo tungkol dito sa pangyayari na ito?
Mr. Chair. Wala ba, nanaga naman to ang mga bisita. Ay, usay inyong gibati sa nahitabo sa inyong anak. Wala lang yun ron, ang amo lang yun ron, nangitan lang may gustisya sa mga anak. Kaya wala naman siya mahimo sa mga anak. Naghahanap lang po kami ng Ang amo, hustisya. hustisya na lang yung taon sa mga anak. Amo lang yung taon, nigi paningkamutan, bisag layo ang amo, nabi, taga Cebu mi. Kahit, Amo na lang yun, agwanta nga pag-ari lang yun diri ang kamon toyo, hustisya lang yun sa mga anak. kahit malayo po kami, bumiyahe po kami para humingi ng hustisya para sa aming anak. Thank you, Mr. Chair. So next po ay gusto ko sanang tanungin si Baby Rosales. Mayong gabi po, ma'am. Mayong gabi po. Oo. Mr. Chair, ano yung nangyari kay Angelito, ang inyo pong anak, Angelito Rosales? Anang October 3, ma'am, nag-inom na sila kay birthday lagi sa iyang mga, birthday sa iyang anak-anak, kauban sa mga igsuon. Padung sa madaling araw na ng October 4, 2 o'clock, na mauli na iyang mga manghod. Karon ako nanindaman ko na sa carbon ug lugaw. Ma'am, diyan akong naibawaan ang akong ilan silingan, nagpaibaw na din ako nga, gipusil lang akong anak nga to sa Pasil. Na karon naibulong sa ko, kay mo pa may pag-abot sa mga igsuon gikan kainom. Mga 2 minutes o wamapli ko sa ka-oras yun, honor. Nanganghaman ang mga igsuon. Nga mga pag-uli ni Manoy, ni anak po ang mga igsuon niya. Di karon nagpaibaw na ko, naghilak naman jud kaya na ginatabo ni Angelito. Dinidagan ko pa doon sa Pasil. Pagdagan ako sa Pasil yun, wa man jud ko pasudla sa pulis, giharangan jud ko. Diha pa lang sa kasada, wa jud ko niya pasudla. Kaya niyon siya, walang lalapit. Tagalog man. Sige po, October 3 po, nag-inuman sila dahil birthday po ng kanyang anak-anakan kasama ang kanyang mga kapatid. October 4 ng mga 2 o'clock, umuwi na po ang mga kapatid. Tapos ako po ay nagtitinda ng lugaw sa Carbon. Tapos dinaanan na lang ng mga kapitbahay at pinaalam sa akin na may nangyari kay Angelito, binaril siya. Nagtaka rin ang mga kapatid ni Angelito dahil kakauwi pa lang niya. Tumakbo ako, dali-dali akong tumakbo, papunta sa bahay ni na Angelito, ngunit hindi ako pinapasok ng mga pulis. Sabi, walang lalapit. Mga Tagalog po sila. So na-identify niyo po na hindi nagsasalita ng Bisaya? Opo. Oo. Parang hindi taga doon ang mga gumawa nung... Kasi nagtatagalog po siya, mami. Nakasuot po siya ng parang army. At saka yung dito lang po natin makikita sa mukha niya yung mata lang at saka nakabulit. Yun lang. Mr. Chair, sino po yung tinutukoy niyo? Yung pulis. Yung pulis na Tagalog na hindi po ako pinapasok. Hindi po ako pinapasok sa bahay ni Angelito. Tapos mayroon pong kapitbahay dito, kapitbahay ni Angelito, nagsabi sa akin na, Ate, yung anak mo, dinala na po sa mga pulis, nandun na po sa CMC, sa Murgi. Dito, tumakbo naman po ako doon. Doon nakita kong anak ko. Nakahian na po sa Murgi. Dito po, butas, binaril po. Ang anak ko. Ang sabi pa naman nila, nalaban. Ilan taon po yung anak niyo? 23 years old po. Sabi nila nalaban daw ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Sa totoo lang kasi lasing na lasing. At saka yung nila, yung kwarto na ang liit-liit lang talaga. 3 or 4 na pulis pa ang nakapasok. Yung kwarto sa anak ko. Hindi na makalaban dahil sa kalasingan. Ang pinalabas pa ng noon, lumalaban ng anak ko. Hindi yun makalaban to sa totoo lang. Kaya masakit sa akin.
Hanggang ngayon kinukuha kong hustisya sa aking anak kasi alam ko nga ang anak ko walang kaaway. Basket lang talagang ng anak ko. Hindi yun nagdesisya po. Masakit sa akin yun. Congresswoman Brosas? Mr. Chair, tatanungin ko sana kung ano yung sinabi ng pulis na tungkol sa pagpatay kay Angelito. Pero sige lang, ano lang po muna. Baka kailangan ng konting break. Mr. Chair. Ang gingon sa pulis po, ma'am. Ano ang sabi ng pulis sa inyo? Nanlaban daw yung anak ko. Nanlaban, sabi niya, doon sa kwarto na maliit. 4 na pulis pumasok sa kwarto. Sa tanong ko na sa sarili, kung nanlaban pa, wala naman tatsa talaga sa lahat ng niya, katawan. Bukod dito nabutas talaga, binaril. Oo. Kung nanlaban pa, makita mo naman sa mukha. Wala talaga, dito lang talaga. Sa katawan ng tama? Oo, dito po, butas. May live-in partner po yan, si Opo. Angelito. Ano naman ang nangyari kay... Yung live-in partner niya po, pinalabas at tinakpan ng scotch tape yung bibig. At saka 3 araw bago pa nalabas sa presinto. So pagkatapos po ng insidente, ano pa yung naaalala ninyong nangyari? Yung sa burol ng anak ninyo, pwede niyo po bang ikwento? Bukod na nun yung 3 araw, 2 araw, siguro po, galing yun si Ma'am Garma doon sa kanila ni Raquel bago sa nakapunta sa amin. Yun, tumatakbo yung mga tao, nakalamay doon at saka tinumba yung na misa. At sabi niya sa amin, ayon niyang pag-asugal yung patay, dapat pagdasalan. Sabi niya sa amin, maya, umalis na po siya. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kasi sinabihan po ako ng presinto 6, magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko, wala po kaming pera. At saka po, wala po kaming pera at saka po, hindi po amin ang batas. So ano pong kahilingan ninyo ngayon? Ang Ginang Rosales, ano ang inyong gustong mangyari? Ang ng kamatayan ng anak ko, yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon sa 6 years po. Nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman nakuha na natin hustisya. Hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang sakit-sakit talaga na. Totoo lang. Nilapit ko yun. October 4 doon ako sa kasi anniversary, 6th anniversary sa anak ko. October 4. Nilapit ko yun sa Minteryo. Hiningi ko yun sa anak ko na dapat sana makuha na natin hustisya sa kamatayon mo na kayo. Mr. Chair. Yes, Congressman Abante. Napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Bakit? Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa dibdib. Kaya tinitingnan ko siya. Sana naman maintindihan niya. Nawalaan ng anak siya. Nabigwin pa naman. Wala pa naman Sino po si Colonel Garma sa inyo? Siya po nakita ko. Siya, yung pumunta sa lamay ng anak ko. Nung gabi na yun. Siya ba ang Chief of Police ng Cebu City nung napatay ang anak nyo? Opo. Gayon din sa inyo, Raquel Lopez? Okay.
Kindly wrap up, Congresswoman. Yes, Mr. Chair, I would like to direct my next question to Colonel Garma, Mr. Chair. Mr. Chair, narinig naman yung mga salaysay no, ni na Nanay Raquel at Nanay Baby. Ms. Garma, dalawang insidente ito eh. Nangyari noong October 2018, kayo na ba ang head ng Cebu City Police noon? Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Bakit po kayo pumunta sa burol ni Rabi Lopez? Hindi po ako pumunta doon para sa burol. It is a routine na pagkagabi po, umiikot ako from boundary of Cebu City, that is Talisay, the first barangay, hanggang po sa kabila kung saan po kasi sunod-sunod po yung mga barangay. So it is a routine po, gabi hanggang madaling araw, nagpapatrolya po ako. So I pass by po dun sa burol po nung anak ni Miss Rosales po. At napansin ko na puro sugal, marami po nagsusugal. So sinita ko po, sabi ko, huwag kayong magsugal, instead, mas maganda magdasal. Yun lang po. Actually, nung parating pa lang ako, nagtakbuhan na po yung mga tao. So, Mr. Chair, I was asking about Rabi Lopez, Mr. Chair, sa burol ni Rabi Lopez. Doon na kayo kay Angelito Rosales. Okay. Mr. Chair, ang tanong ko po, bakit kayo sumigaw-sigaw doon? Ano yung, sabi niyo routine eh, di ba? So, kung routine lang siya, bakit merong pagsigaw-sigaw na nangyari? Tapos, di ba respeto dapat sa yumao o sa namatay yung, kahit naman siguro nagpapatrolya kayo, pero alam niyong may patay doon, bakit hindi man lang kayo nagbigay respeto sa patay? Your Honor, wala ko naalalang sinabi ko yun. As sa statement ni Ms. Rosales, sinita ko nga yung nagsusugal, dapat magdasal. I don't think so po. Wala ko naalalang sinabi ko yun sa burol po ng anak ni Ms. Lopez. Kasi usually po, pag umiikot ako na may mga patay, pinagbabawalan ko ang sugal, ini-encourage ko magdasal. Even when I was the station commander po ng Davao City, yan po ang stand ko mula noon. Ine-explain ko na dapat ipagdasal ang patay, hindi nagsusugal. Mr. Chair, may I ask again, Raquel, ano po bang nangyari? Boyod to, Ma'am Garma, katupag agi ni mo, hapit na ka maabot sa amo ang dapit, nanagan to mga tao na milar. Nawag tambagay itong cellphone sa kong anak, kaya nakuyawan to sa nga nangagi mo. Ngayon, ang sabi mo, pag daan diha sa amo, niingon pa ka nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Ano niya, mga tawa to, nanagantanan kay nahadlok beto ninyo. Mura ito, di ko mamakak. Mura ito, Ma'am Garma. So pagdaan niyo po, Ma'am Garma, malapit na po kayong umabot sa amin, nagtakbuhan na po ang mga tao, nawala pa nga po ang cellphone ng anak ko. Pagdaan niyo po sa amin, yun po, sinabi niyo po, bakit isa lang ang patay dito, marami sila. Hindi po ako nagsisinungaling. So yun, Mr. Chair, yung nangyari, no? Mr. Chair, I would like to ask again, Ms. Garma, yung kay Angelito Rosales, na umano'y sa kwento, no? Mistaken identity ang nangyari. Ikaw, bilang head ng Cebu City Police, meron bang ginawa para maibsan yung kamalian ng mga tao na pumatay kay Angelito Rosales? Considering that mistaken identity ang nangyari kay Angelito Rosales, or is he considered as a collateral damage? Mr. Chair, I cannot comment on the case of the son of Ms. Rosales because I can no longer recall the case. Siguro let us check the records and perhaps we will be able to know the status of the case right now. Mr. Chair, I would like to ask, no? Kasi noong head pa siya ng Cebu City Police, ilan ba yung naging collateral damage sa operations nyo? Ilan yung minors?
Mr. Chair, I think it would be best to go on the records kasi matagal na po yun, wala po akong ma-recall na kung ilan po, kung meron man po. So, Mr. Chair, masipag kayong magpatrolya, pero hindi nyo natatandaan kung ilan yung naging napuntahan ninyo, naging collateral damage dito, ilan ang minors, Mr. Chair? Mr. Chair, sa dami po ng trabaho kasi ng City Director, I'm sure po na Okay, Mr. Chair. meron po kasing station commander na katutok po dyan. Okay, Mr. Chair, ito na lang. Si Bladen Skyler Abatayo, 4 na taong gulang, shot during a drug operation in the head, no? Kilala mo ba to? Skyler. I can remember, Mr. Chair, NBI took cognizance of the case. Bumitaw po ang City Police. I think it would be best to inquire po sa NBI yung status po ng case, Mr. Chair. Kasi minsan po, yung mga biktima, they prefer the NBI. So, bumibitaw po kami para sa ganon, maalis po sa isip nila na may bias po yung investigation. I think I can recall it's NBI po. So, Mr. Chair, during your time, si Skyler, he was shot pala sa dibdib, hindi sa head. Ano? Gumagawa lamang ng kanyang assignment noong siya'y nabaril sa dibdib, pero walang ginawa yung opisina ninyo tungkol sa kaso ni Skyler or direct kasi sa NBI ito ipinasa? Pagkatapos ng nangyari kay Skyler, meron ba kayong ginawang mga hakbang para makasiguro na hindi mauulit yung mga ganitong pangyayari, Mr. Chair? Mr. Chair, initially, nag-process po ang local police, but ang nag-intervene eventually is NBI. So we turned over. I think yun ang pagkaka-alala ko po, na turn over ng local police po lahat sa NBI. Kasi po, para po sa ganon, hindi po mapag-isipan na may bias. So NBI, pero sa inyo, wala kayong ginawa. You just turned it over. No, Mr. Chair, meron po, kaso nga lang, nagkaroon ng preference na NBI. So pinagbigyan namin na NBI na lang kasi baka kung sakali hindi favorable ang results sa kanila, baka sabihin po na inayos. So bumitaw kami para sa ganun maging neutral yung pong investigation, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Reina Garma was the head of the Cebu City Police at the time Rabi Lopez and Angelito Rosales were killed by police officers on October 4, 2018. Both are victims of lack of due process. For Angelito Rosales, he was also a victim of mistaken identity. Paano pa kaya yung mga hundreds of collateral damage victims killed during the war on drugs ni Rodrigo Duterte, Mr. Chair? Now, I would like to present, Mr. Chair, the 2 videos of interviews with Ms. Reina Garma. Pwede po ba nating ipakita? Secretariat? Yeah, I'm very sorry that happened to an innocent child. When we talk of the war on drugs, even innocent lives pwede madamay. This is a classic example already. And I hope it's an eye-opener to all of us, not only sa police, to be more careful. And we are really sorry na nadamay ang bata. And sa mga involved in sa drugs, this is what happens also. And to those innocent people, you can be victim anytime. So let us all be vigilant when we talk of war to fight yung illegal drugs. Paano kung ng family wants justice? Yeah, everyone needs justice. Even the other victims of crimes. There's always justice. Even the suspects, there should be justice. Come victim, the police has to fight back, and there are collateral, damage sometimes. We don't even know who are living at the other side of the house. And these houses are made of wood materials that bullets can just penetrate if we fire our guns.
Yes, clearly, Mr. Chair, na pinakita naman ng video. Tinuring na mga collateral damage. Yung dalawang video ay mula sa panayam ng Sunstar Cebu noong July 2018 at mula sa Al Jazeera English na nilabas noong November 2018. Mr. Chairman, klaro po sa dalawang videos na interview kay Rowena Garma, parte ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng mga inosente. Sinabi niya mismo na pwedeng madamay anumang oras ang inosenteng buhay ng isang tao sa war on drugs. Ganito ang mukha at epekto ng war on drugs ni Duterte. Maraming inosente ang nadadamay, walang due process ang mga biktima, bigla na lang pinapatay o kaya naman natatamaan ng mga ligaw na bala mula sa war on drugs operations. Mr. Chair, during Rowena Garma's stint as head of Cebu City Police, intense ang naging war on drugs ni then President Rodrigo Duterte. Madugo, walang due process, even innocent lives are lost. Sinabi ni Rowena Garma na everyone needs justice, pero nasa ng hustisya para kay Rabi Lopez, kay Angelito Rosales, kay Skylar Abatayo. Nasaan ang hustisya para sa daan-daan at libo-libong pinatay at namatay dahil sa war on drugs na inilunsad ng Duterte administration? Mr. Chair, lastly, I would like to ask again, Attorney Nery Colmenares, nakita nyo naman po, napakaraming nagsasalita na ngayon, lumalabas ang mga biktima, ngayon nila, kailangan ng hustisya, Mr. Chair. So, I would like to ask Attorney Nery, paano kaya nila makukuha yung hustisya ng mga biktima na ito? How will it happen? Pwede mo po kaming paliwanagan kung paano? Thank you, Mr. Chair. May malaki tayong problema ngayon, Mr. Chair, kasi it's been a long time. Ang pamilya hindi binigyan ng mga dokumento na importante kung gusto mong magsampa ng kaso. Marami sa mga witness ay takot. And therefore, mahirap talaga magsampa ng kaso dito sa Pilipinas if only because ang ebidensya ay hindi forthcoming. Paano mo sasampaan yung kaso na nakalagay sa death certificate, bronchopneumonia? Parang tagilid ka na agad, Mr. Chair, para kasuhan kung sino man yung responsible. Paano mo kakasuhan pagpasok, patay ang mga CCTV? Only the word of the police team that went inside the jail ang pagbabatayan mo dito. Paano ka, grabe there is, the perpetrators, of course, must be held to account for this. But not only that, there is also the infrastructure of impunity. Yung mga pulis na hindi nag-iimbestiga, yung mga piskal na hindi nagkakaso, and in fact, even those who are acquitting members of the police, katulad niyan, on the say-so lang ng subordinate mo. Sir, self-defense gaganyanin mo na? No, sa korte ka magpaalam. Diba? Only judges can say whether your claim to self-defense is valid or not. Pero absuelto na So, Mr. Chair, may kahirapan doon. But we, of course, lawyers, human rights lawyers, will continue to help out in any way. Pero, may kaso ngayon, Mr. Chair, sa ICC. And in this case, Mr. Chair, dito medyo umaalagwa ang investigasyon because they started way back in 2017, 2018. So matagal na yun na sila nakakalap ng maraming dokumento and therefore para sa mga biktima, isa itong paraan para magkaroon sila ng hustisya. I'd like to quote one of the nanay na nagsabi kanina kung bakit hindi sila nagkaso. And her statement best sums up the status of the families of the victims. Hindi po sa amin ang batas. Maraming salamat, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro lastly, siguro it's about time na yung Marcos administration should pursue yung ICC. Kasi panahon nito na lumalabas yung mga biktima at nagbibigay talaga dapat ng kaukulang suporta para sa kanila, Mr. Chair. So kung hindi,
ma-accuse din natin ng Marcos administration of human rights violation kung hindi magkakaroon ng hustisya ang mga biktima. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Meron tayong ilang mga tanong na lamang dahil narinig na rin natin ang sinabi ng kamag-anak ng mga naging biktima kasama ang mga bata at kabataan sa siyudad ng Cebu. Mr. Chair, tanong natin kay Colonel Garma, upon hearing yung mga testimonies, tapos meron nga rin po siyang pinuntahang mga lamay ng mga naging biktima ng war on drugs sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Cebu City Police Chief. Mr. Chair, ang tanong po natin, so sa ngayon po ba ay kaya ng panindigan, kaya ng i-confirm ni Colonel Garma na may mga pinatay na mga inosente, pati mga bata sa Cebu City under her watch as Cebu City Police Chief bilang bahagi ng pagpapatupad nila ng anti-drug operations? Mr. Chair, can I expound on my answer, Mr. Chair? Okay, Mr. Chair. Please proceed. Thank you, sir. Pag pumunta po kayo ng Cebu, maglakad kayo from Pasil hanggang sa kaduluduluhan po na boundary ng Mandaue at lahat po ng bahay diyan dikit-dikit, as in dikit-dikit gawa ng kahoy. Nung dumating po ako, ang droga, para lang po siyang betchin at asin na binebenta sa gilid. Ang sugal, parang wala lang. Nasa tabi lahat ng lamay, puro sugal. Pugaran po talaga siya ng lahat po ng klase ng vices. At hindi ko po ginajudge po lahat na nakatira po doon. Siguro sa kahirapan talaga, ganun po yung naging status ng buhay. Meron naman pong nabubuhay ng tahimik din at marangal. Pero sinasabi ko po, dikit-dikit talaga. It is anong tawag dito, talagang, anong level sa drugs yun? I cannot recall, Mr. Chair. May classification po kasi yan. Now, I think yung mga operation na nangyari, those are conducted by the police station. I was not there because may mga station commanders in charge per area. Sila po yung nag-conduct ng police operation. Ako po Mr. Chair, City interrupt ko na, Director. Mr. Chair, kasi ang tanong po natin dito ay ano ang role ng chief ng Cebu City Police. And Mr. Chair, hindi po pwedeng ang ituro na lang dito ay yung mga police na nag-conduct ng drug operations. Dahil ang chief, meron niyang pananagutan kung ano yung ginagawa at ano yung mga hindi ginawa, ano yung mga nilabag ng mga nasa ilalim niya. Kaya Mr. Chair, again, hanggang sa ngayon, parang wala pa rin kasing ka-remorse ang dating police chief. Nasa harapan na po niya mismo ang mga pamilya ng mga biktima. Grabe na yung pag-iyak, kahit tayo mga nakikinig, naiyak na rin sa mga kwento nila. Pero hanggang ngayon, Mr. Chair, ay hindi pa rin nag-own up ang dating police chief. Kahit yung simpleng factual na tanong na merong mga inosenteng napatay, na may mga nagtetestify sa harap niya, hindi pa rin niya talaga masagot ng diretsahan, Mr. Chair. So, parang hindi natin maisip ano yung pwede nating asahan dahil kung ganito ka tigas at hindi talaga nais na magsabi ng kung ano ba talaga yung mga nangyari, edi lalong ang dating sa committee na ito complicit talaga dun sa mga krimen, sa crimes against humanity, si Colonel Garma. At in fact, sa case na sinampa sa ICC, can NUPL confirm? Again, para lang ma-refresh yung committee na ito sa lahat ng mga narito at sa mga nakikinig din, na bahagi po ba ng mga napangalanan doon sa ICC cases si Colonel Garma? In particular kay Colonel Garma, hindi po. But the ICC, in its result for
preliminary examination mentioned General Albayalde, General Bato de la Rosa, the regional, provincial, and city police units. So, ibig sabihin, pwede siyang maisama doon. So, that's one, no, perpetration. Pangalawa, yan kasi under sa ICC at the very least, Mr. Chair, sa rules of engagement nila in relation sa sinabi ni Colonel Marcos kanina, klarong nakalagay, for every death in any police operations, dapat ma-inquest. They never did the inquest. Kaya pag tinanong mo yan sila, so ilan ang namatay sa territory mo during your stint, sabihin nila yung numbers, tapos inimbestigahan mo ba? Wala. Walang inquest kasi, Mr. Chair, in violation even of their rules of engagement. So for all those things, they can also be held sa ICC for command responsibility. As nabanggit ko kanina, na isang, kumbaga, crime under command responsibility at the very least, if they're not the perpetrators, for their failure or refusal to investigate killings during their watch in police operations, Mr. Chair. So to clarify, Mr. Chair, sa final ng mga pamilya ng mga biktima, hindi explicitly napangalanan si Colonel Garma. Yes. Pero ICC ang itself said that the regional, provincial, and city police units are included in the investigation, Mr. Chair. So ibig sabihin, pwedeng imbestigahan ng ICC si Colonel Garma? Definitely so, Mr. Chair. E di kung ganun, Mr. Chair, na hindi pa rin talaga kasi nagpapakita ng remorse kahit katiting si Colonel Garma, e di damay talaga siya doon sa mga mananagot eventually sa mga napatay under the war on drugs na pinatupad as ito labeled as the Project Double Barrel based sa Command Memorandum Circular 16 Series of 2016. Ngayon, Mr. Chair, we received a copy of this printed affidavit that was signed by Colonel Garma. Can she confirm na ito ay isang affidavit na with her knowledge ay na-produce ito at hindi siya na-pressure ni man sa pagpirma sa affidavit na ito, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Chair, may ilan kasing mga striking na laman ng affidavit na pinirmahan ni Colonel Garma. Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yeah, Mr. Chair. May we be allowed to give us a chance or time to read this affidavit that was just submitted to us by the resource persons? Considering that we just received this affidavit, I think it is incumbent upon this committee to give us a time to read about this. Or maybe we allow the resource person, in the person of Rohina Garma, to have an executive summary of all this affidavit that she submitted to us, Mr. Chairman. So what is the request of Congressman Fernandez? Do we have all the copy of the affidavit? The copies of the affidavit of Colonel Garma was distributed to the members, and if the request of Congressman Fernandez is to give the members time to read the affidavit, we will suspend for 1 minute, 1.5 minutes, and then or maybe, Mr. Chairman, instead of trying to give us a chance to read about this, may we allow the resource person to speak about the affidavit instead, Mr. Chair? Earlier, when Mr. she Chair, was Mr. asked Chair, by- I would actually intend to ask her to read some portions para yun yung pagbatayan ng magiging mga tanong ko kay Colonel Garma. Chair, Mr. Chair. so I would now wrap up with my interpellation, and so far based dun sa mga narinig natin at actually sa maraming oportunidad na nabigay natin kay Colonel Garma, pinapakita talaga nito na meron siyang papel, hindi siya isang small fish dito sa
peke at madugong war on drugs. Isa talaga siya sa mga nagpatupad nito, kaya dapat lamang na meron ding kaukulang pananagutan sa kanya at paano din natin lalong titiyak yung mga mekanismo para sa hustisya talaga dun sa mga biktima through our current mechanisms at paano pa yan maayos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga mas matitibay at may pangil na mga batas. So, mas yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, thank Mr. you, Chair. Congressman Manuel.